Yung ating gagawin ngayon ay maggawa tayo ng yung placket ng sleeve nandito sa gilid. Kung sa mga iba pang mananahi, punyos ang tawag nila. Pero dito sa mga mananahi dito sa Manila, tinatawag nila na sleeve placket dito sa gilid. So, una kong ituturo, yung una kong ibahagi, ay i-share, ay magawa tayo ng ganito, yung fusible na hard na turbinize. Medyo matigas-tigas na ito siya. Pero hindi yung ganong matigas ang ginamit ko dahil sa gilid lang naman ito. Pag nasa cooler na, yun lang ang gagamitin kong matigas. Pero ito dahil sa gilid lang, itong hindi gano'n siyang matigas. Medyo may kalambutan ito siya. So, gagawa lang tayo ng ganito. Yung dalawang, parang arrow. Yan para sa placket natin. Sa ating gilid dito. So, pagkatapos nito, ay atin itong paplansyahin. So, ang ko lang na ang haba nitong ginagawa ko ay 6 inches. Pagkatapos yung ditong malapad niya sa taas ay 1 inch. Itong dito sa baba ay half inch lang ito. So, yan yung ating paplansahin ngayon. So, ito yung ating kanyang tela. Kasi barong ito, yugos ang tela nito, yugos. Yan. Ito yung ating paplansahin. Plansahin na natin. Init na yung ating plansa. Naka-sit up natin plansa natin. Itong ito yung sa kakambal niya sa kabila. Kaya malaman natin mamaya kung paano yan ikakapit. Yan. So, dito tayo maglagay sa may bandang yung paistlan tagilid. Ito yan, yung ganyan tayo. Distansya lang tayo ng mga half inch para meron tayong ilulupi. Yan. And ganito lang kasimple magawa tayo sa sleeve placket. Noong unang panahon medyo mahirap dahil kulang tayo sa mga kagamitan, wala mga turbinize na hard. So medyo naglulupi-lupi lang noong unang panahon, pero ngayon ay meron na tayong hard na turbinize, kahit palansahin na lang natin diretso at ito ay madaling gawin. Hindi katulad nung unang panahon, medyo mahirap. Nung una akong natuto manahin ito, medyo lupi-lupi pa. So, medyo nahirapan din ako. Pero ngayon, di na. Kasi ito na, paplansahin na lang natin, nakaporma na yan, at ididikit na lang natin ito. So, ito yung gagawin sa kung sino yung gustong matuto ng ganitong magawa ng order ka lang sa Shopee, madaming mga turbinize na hard, fusible. So, yan lang. Ibig sabihin, yung fusible, yung may dikit, katulad nito, pinaplansa natin. Pagka-plansa natin, dumikit. Ayun yung ibig sabihin. So, pag nagkabit tayo nito, kailangan salubong sila magkabaliktaran yung dulo para pagkabit natin ay partner na partner yan. So, ito din atin din itong plansahin sa gilid para siya ay plaster ng maigi. Lapat na lapat ito. Yan. Lalo kung kaya pa nating baliktarin dito. Yan. Nakuan siya. Ulitin natin. Nahawi nadala.
Minsan ito, inano ko sa binibisting. Ito pwede itong ibisting na to na tila dahil pwede itong istinat siya sa gilid para hindi siya pumalag. Dahil ito naman ay pagka naplansya mo itong tila na to ay bumabalik, nawala, na kumikipot yung butas. Pero pag mga pinya, kailangan talagang huwag mong patamaan ng tusok ng karayom yung hindi karapat dapat kasi hindi na mabubura yung meron siyang may bakat siya, may butas, nabubutas yung tama ng karayom at hindi bumabalik. Maingat tayo doon sa mga paggawa ng mga barong, kung mga katulad lang nito, bumabalik ito siya. Okay lang ito siya pag natamaan ito ng nabisting natin, okay lang. Na-stinats natin itong gilid nito, okay lang. Medyo medyo maproseso ako pag ako magawa ng barong. Ganito. Baga inaano ko siya. Gusto ko kasi yung lapat na lapat. Yan. Yan. Atin na siyang tahiin para makita ninyo. Alok mo ng plancha. Dalhin doon tayo sa may single na makina na. Dito tayo ngayon sa paggawa ng sleeve placket. So, ang pagkabit natin ay huwag sa right side. Unang-una, dito tayo lagi sa may wrong side. So, kumbaga sa ilalim. So, ang ating gagawin, ito ay ang ating ginagawa ay sa left side ito. Sa left side. So, dito tayo, pag left side, dito tayo banda magkakabit ng placket. So, ang ating gagawin ay buhat dito sa may guhit. Distansya lang tayo ng mga 1/4. Yan mga 1/4 lang yan. Yan, huwag na nating ilawan para masyadong masanag ang sobrang liwanag, hindi tuloy makikita. So, hanggang dito lang tayo sa may guhit. Yan, may guhit na yan. Yan, may guhit na to. Yan lang tayo hanggan. Pagkatapos itong ating kabaak, itong kabiyak niya, atin lang itong hawiin, inluklok natin sa ilalim. Ganyan. Tapos pasada tayo ng mga 3/8. Huwag naman masyadong half inch kasi sobrang lapad na yun. Kahit mga malaki sa 1/4, ang ating distansya buhat sa isang pasada sa may gilid nito hanggang dito sa may Kumbaga, igilid lang natin dito sa ating alawan. Yan. Tapos, hanggang dito din lang itapat na natin, pantay lang natin sila ng tahi. Yan. Tapos, at na putulan kasi sobra man ito. Buhat doon sa may pinaghintuan natin, ilagpas na natin ng mga half inch. Ito lang alisin yung medyo nahahagip na humulmul. Yan. Tapos baliktarin natin pag ganyan. Dito atin pikitihan. Dito tayo ngayon magbiak. Sugatan natin dito, biakin natin. Pilig ang kamay ko, hirap hindi agad makapurma. Oo. Hanggang dito lang tayo sa may na yan. Tapos dito sa may pinaghintuan natin, dito tayo gugupit. Pikiti tayo. Baga islasan natin, lagyan natin siya ng slash.
yung patagilid, yung ganyan. Sa bawat kanto, yan ang ating susugatan ng yung ating pinaghintuan. Doon tayo maglalagay ng pikiti. Tapos ating pukpukin. Baliktarin natin ito. Pagkabaliktad natin, pukpukin natin. Para manatili siya, hindi siya titikwas. Yan o. Maraba. Tapos, ating panlagyan siya ng guhit-guhitan pa natin. Itong pula ang ating iguhit para makita. Ang ating pagguhit ay dito sa tapat mismo ng yan yung ating pinukpok, yung linupi natin. Yan ganyan o. Itong ating guhit, bahagya lang yan. Yung yung manipis lang, hindi siya makapal. Total, nabubura din naman itong ating ginuguhit na tinatawag na red pencil. Yan. Ganyan lang kapayat. Tapos atin ang baliktarin pag ganyan. Tapos natin mabaliktad. Atin itong i-press atin daliri para ating kamay. Sa kuko natin, lansahin natin siya ng kuko. Tapos ganyan. Tapos ating ilupi ng pagganyan. Yan. Pagkatapos ilupi pa uli para nabalot siya. Yan. Pagkatapos na siyang nabalot, saka natin ito siya pasadahan. Yan. Saka natin pasadahan. Ano lang natin. Yan. Dire-diretso lang. Yan. Ating triman, dulo, pantay lang natin. Ganyan yan siya. So dahil medyo nahagip sa ilalim yung mga labis-labis na mga putulin lang natin kasi may nahahagip para pagbaliktad natin walang mahihila. Ganyan, ganyan ang forma. Baliktarin naman natin ito pag ganyan. Yung ganyan. Tapos pasadahan natin dito. Dito na natin siya papasadahan. Yan, pasadahan natin dito. Yan. Dahan-dahan ko lang yan kasi tutorial naman tayo. Hindi naman ito mabilisan. Hindi naman ito production. Hindi ito pagtuturo to ng paggawa ng plakit. Dahan lang tayo. Importante yung maayos na trabaho. Kaunawan sa gustong matuto. Pagka tiningnan nila yung ating video, kukuha nila. So, may pinutol lang ako. Yung nakalupi sa ilalim ating pinutol. Yan, ating nilupi natin. Pinutol natin para hindi siya makikita. Saka hindi siya kakapal. Yan ang mga purpose doon o layunin para hindi siya kakapal. Yan. Atin siyang itago. Ganyan, no? Kasi minsan yan, lalabas yan. So, atong sumpitin, itago natin siya. Ganyan. Yan. Yan. Tapos atin lupin ang dulo para mag-arrow siya. So, para magtumulis. Kasi nakapurma na yung ating yung ating ginagawa. Atin na siyang ayusin. Ipurma lang natin. Yan. Ikot na tayo dito. Yan. Yan. Tapos dito hanggang sa may guhit natin, dito lang tayo hanggang. Tapos dahil liliko tayo papunta roon. Ganyan lang. Yan o. Yan tayo.
liliko tayo papunta rito. Atras lang tayo ito ng bahagya. Meron na ako tinignan mga kapadyak. Tapos nating liliko tayo uli. Ito tayo. Para bumalik. Para ating pasadahan ang pangalawang pasada. Yan. Pwede rin naman dito sa bandang diyan ay pwedeng patulis, papunta pang ganyan. Parang araw din, para sinusunod mo yung dulo, pag ganyan siya. Pwede rin pa ganyan. Nasa iyo lang yan kung anong gusto mong gagawin dyan. Itanggalin natin itong ating bisting. Yan. Para medyo malinis. Huwag natin kalimutan alisin yung ating binisting natin, stinats. Para baka makaya makalimutan, nakuha ng customer, nakadoble yung pasada. Sagwating na yun. Yan. Yan na siya. O, tapos na natin ang ating paggawa ng lakit. So, yan. Yan na siya. So, ngayon, ang ating gagawin na naman ulit, lakit na naman para sa half open, sa front, sa harap ng katawan. Yun naman ang ating gagawin. Puro placket ito ating gagawin ngayon. So, tapos na tayo dito sa sleeve placket. Ito naman tayo sa body na placket. So, dito na naman tayo sa may placket ng body. So, ngayon ang ating gagawin ay atin lamang itong, kasi ito nakadikit na ito, ang ganyang forma, nakadikit na yan. Atin siyang iganyan para lang ito sa mga baguhan na mga style, para hindi mahirapan yung ating mga baguhang nanonood kung paano sila magawa ng ganito. Tinuturo ko yung mga simpleng paraan lang. Yan, atin muna tong para hindi siya titikwas, para yung mabalot natin yung gilid. Kasi sa akin ito, pinaplansa ko na diretso yan. Ito, tatahian natin kasi may mga na matigas yung lupin, mahirap plansahin. So, tumitikwas. So, nahirapan pagka mga baguhan. So, kailangan para hindi siya mahirapan, tahian mo. O ganito ang gagawin mo, katulad ng itong aking ginagawa. Pero huwag mo itong gawin sa mga pinya na mga tila kasi nabubutas yun, hindi nababalik ang butas noon. Gagawin lang natin ito sa mga ganitong mga yugos, mga katigusot mayaman. Huwag mo rin gawin ito kasi nabubutas. Para lang ito sa mga ibang tila, yung mga bumabalik ang butas kapag na-plancha mo. Yan, ganyan. Anong pa ulit natin? Atin pa siya uling itahe pa ganyan. Busugin lang natin kumbaga. Ating hapitin natin siya ng maigi para kumbaga hapit-hapit o busog na busog yung ating kwan. Kumbaga hugot ba hugot. Masikip, siksik siya. Wala siyang walang bakante yung tela. Hindi siya luag. Higpit siya. Kaya ginaganyan natin para mas mahigpit siya. Yan. Pagkatapos maganyan, atin itong putulan. Pagkatapos ay atin siyang putulan ulit dito para maayos. Tapos atin siyang lagyan ng markingan natin. Marking ko pula ito para makita na lang na talaga, para kitang-kita ng mga gustong manood, magpa-practice. Yan. Yan. Pula ang aking ginuhit. Yan o. Tapos maglagay tayo ng mga mahigit sa 1/4 kalapad para sa ating sewing allowance. Lagi tayong nagbibigay ng sewing allowance. Yan.
pwedeng half inch, pwedeng 1/4, 3/8, mga ganun. Depende sa iyo. Sa iyo lang yon. Pero mas maigi, mga 3/8 lang, mas magandang tingnan eh. Tapos ganun din dito sa kabila, sa isa sa may, ito na yung pang-ibabaw eh, kasi yun, pang-ilalim yun. Atin din itong lupian. Iganyan din natin, lupi natin. Atin din siyang busugin. Natin lagyan natin ng magnet guide para hindi sasayaw-sayaw yung ating ginagawa. Yan. Yan o. Tapos siksik, kisil ng maigi. Para yung ating pagbalot niya, paglupi ay mahigpit yung pagkalupi. Para maganda siya. Yan. Yan. Pagkatapos, atin na namang ilupi uli dito sa may kabilang gilid. Yan. Yan, lupi natin. Kapitin natin siya ng maigi para busog o higpit, masikip yung ating plakit. Hindi siya maluwag. Yan. Pagkatapos, atin siyang triman ng konti para malinis naman. Pagkatapos, saka natin siya guhitan. Sa gilid na gilid itong atong guhit, sa gilid na gilid ng plakit. So, naka-align sa may gilid mismo. Kaya tayo mga 3/8 na allowance, mas malapad sa 1/4 ang ating allowance na sewing allowance. Yan. Yan, pagkatapos yung ating body, tapos na, yung ating body ay meron itong guhit sa gitna. Yan o, itong gitna natin. Sa pinakagitna ng dalawang yan o, yung dalawang design na yan, mayroon tayong sa gitna. So ngayon, dito tayo sa gitna, atin siyang, yan o, lagyan natin siyang para sigurado tayo dyan. Yan. Yan. So, meron itong sukatan natin ng mga sukatan natin kung ano yung pattern, nakalimutan kong duplikitan kung gaano kahaba yung ating plakit. Lang pala. Yan o, meron tayong buhat sa taas, meron tayong mga 12 and a half. So, gawa tayo ng mga 12 and a half. So, mga 12 and a half buhat dito sa taas. Hanggang dito yung ating plakit. Yan. So, hanggang diyan tayo. Lagyan natin ng yan. Tapos, una nating ikabit ay itong may arrow. Itong may arrow. Yung malapad, yung malaki. Yun. Ay, ito, yan o. Ito yung may arrow eh. Ito yung unang ating ikabit. Yung may arrow. Yan. Ito tayo. Bisa tayo sa taas. Ito. Tataas lang tayo ng mga mga 1 inch lang itataas natin. Atin lang itong siguraduhin itong ating ginagawa. Dito tayo. Kasi 1 inch yung ating yung ating plakit, yung malapad natin. So dito tayo.
So ating sukatan siya mga ganyang kalayo, mga 1 inch. Buhat yan sa may sentro. Pababa, ayan, mga half inch. Ayan. Yan, half inch yan. So, buhat dito sa taas, tataas lang tayo ng mga 1 inch para hindi magkakapusin yung ating allowance. Yan. Igilid lang natin mismo sa bracket yung ating pasada. Hinto ako dahil tumigil ako sa ano. Tinignan ko yung distansya ng tahi. Yan, tuloy-tuloy lang hanggang baba. Yan, hanggang baba lang yan. 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 Tapos hanggang dito sa may guhit natin na 12. Hanggang dito sa may 12 dito. Yan, atrasan para hindi makakalas kapag ating pinikitihan. So, pantay lang natin yung ano, kung saan tayo huminto, atin lang pantayan ng guhitan natin para sigurado tayo. Tapos, susukat tayo ng 1 inch para sa ating pangalawa. Yan, patay ng 1 inch. Susukat tayo para sigurado tayo. Yan, susukat tayo. Kasi doon sa kabila, gano'n din kalayo yan eh. Yan. So, pangalawa, ito na ang ating kakabit, itong ating isang kabaak. Doon lang natin siya itapat. Guhitan natin dito, ay diyan tayo magsisimulang manahi. Tapat natin sa kanto sa kanto ha. Kung saan tayo naguhit ng 1 inch, doon din tayo magsisimula sa may kanto na yan. Kasi kailangan magkatapat yung dalawa para pagpikitin natin hindi unbalance. Yan. Tapos gilid na natin. Atin lang i-align dito sa ating guhit. Sa ilalim ba? Para sigurado tayo na natili tayong naka-align sa buhit. Sisilip-silip lang talaga. Mahalaga ang pagsilip-silip. Tuloy na lang natin para hindi masyadong mahaba. Yan. Pagkatapos, baliktarin natin. Pagkatapos nating mabaliktad, ay atin itong pikitihan. Yan, pikitihan natin dito. Yan. Pikitihan natin. Kumbaga, biyakin natin. Biniyak na natin siya. Hanggang dito lang. Yan sa may mga 3/4. Mga 3/4 siya mula dito sa may taat, sa may kanto na yan. Sa mga 3/4. Tapos atin siyang pikitihan. Ang pikitin natin ay hanggang doon sa may tahi. Yan o. May tahi mismo. Yan. Ganon din dito sa kabila. Hanggang sa may tahi. Yan. Sa may tahi na to. Huwag namang hagipin yung tahi kahit para hindi sira yung ating gilid, para hindi siya sasabog pag ating binaliktad. Para to, ano lang natin, sagadan natin yung tahi dito, tikitin sa may tahi. Yan. Pagkatapos, katulad ng ginagawa ko doon sa placket ng sleeve na ating pinukpok dito para magpermanente siya. Yan. Permanente siya. Yan. Pagkatapos, baliktarin natin itong una, yung kabila sa may bandang kanan. Ito yung una, yung walang tulis. Tapos, atin ito siyang pasadahan. Yan, ganyan. Pasadahan natin pa ganyan. Wala lang atrasan dyan kasi tatago naman yan eh.
So, ganito lang ang gagawin natin. Yan. Pangalawa, pagsunod, ito na naman ang ating babaliktarin. Yan. Ito na naman, babaliktarin na naman natin to. Yan ang paggawa ng placket, ha. Babaliktarin na naman natin ito at atin itong i-plansahin sa ating kuko, ating kamay. Tapos, pasadahan na naman natin dito sa taas. Yan. Ayan. Pasadahan natin sa taas. Simula sa taas hanggang pababa tayo. Yan. Yan. Tapos, atin pantayin doon sa dulo. Pantayin natin sa dulo. Tapos, lagyan natin ng pin para hindi siya gagalaw-galaw. Pantayin natin sa dulo. Dito. Yung dito sa dulo. Yan, yan. Pantayin natin yan. Lagyan natin ng pin. Yan, nalagyan ko na ng pin, oh. Yan. Yan. Ang ating gagawin dito, kailangan natin itong ayusin, ating iayos para hindi siya bubukol-bukol. Yan, iayos natin, ha. Yan. Tapos dito tayo sa may ano. Dito tayo sa may. Tandaan natin dito banda sa may pinagpikitihan natin. Tandaan natin dito. Lagyan natin ng tanda, konti. Kailangan malinis itong trabaho natin, hindi siya madumi. So, yung ating paglalagay-lagay ng mga kwan ay kailangan maingat din. Yan. Tandahan lang tayo dito kasi masilan dito banda. Yan. Ay! Yan. Ito mahaba ang ano nito, mahaba ang kanyang tawag nito. Yung patulis dito mahaba. Mahaba siya dito. So ito 'yon. Hanggang dito sa baba tayo. Yan. Mahaba itong patulis niya. Atin siyang putulan para hindi man makapal. Para hindi siya makapal. Kaya ganyan. Yan. Dito sa bandang ano, ilupin natin pa ganyan, oh. Ilupin natin siya. Yan. Ayusin natin yung tulis niya para maganda ang tingnan. Yan. 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 Tapos dito sa ating pinaglagyan ng tanda, atin siyang guhitan ng manipis lamang para hindi siya pangit tingnan. Guhitan natin ng manipis lang para lang meron tayong makikita na hanggang diyan tayo. Yan, dandahan lang na tayo dito. Malapit na tayong matapos, eh. Hanggang doon lang sa may ating ginuhitan. Hanggang doon, dyan, hanggang diyan lang tayo. Tapos paliko na tayo, papunta na tayo dito. Atin na itong atrasan ng bahagya. Dahan-dahan lang na atras para hindi naman siya maglalagpasan. Kasi kailangan dito sa may bandang ito ay malinis ang ating ginagawa.
kasi masila nito dito. Ganon din dito, atasan natin ang bahagya. Yan. So, ganito lang. Natapos na natin paggawa ng placket. Ayan, oh. So, sana itong aking ginagawang pagtuturo o pagbahagi ng kung paano natin gawin itong placket ay inyong matutunan sa pamamagitan ng kung hindi makuha sa isang bisis na panunood, 2 bisis hanggang pabalik-balik hanggang sa talagang makukuha ito. Kasi wala nang ibang paraan pa na para matututo ka kundi sa pagpabalik-balik ng panonood para matutunan ang pinag-aaralan. So, maraming salamat sa inyong pagsusubaybay sa panonood sa aking mga pagtuturo. At naway ito'y kapupulutan ng maraming aral sa mga marami pong gustong matututo. Para sa mga baguhan sa aking YouTube channel, paki-subscribe lang po, share and like. At malaking tulong po ito inyo. Malaki po tulong ninyo to sa akin. Ulitin ko na maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay.